Agad naman tumakbo si Mirasol sa loob ng banyo upang magbihis. Nang makapasok si Mirasol sa loob ng banyo, saka naman binuksan ni Reg ang pinto ng kanilang kwarto. Nabungaran nito si Ricky na malakas na umiiyak habang pilit na pinahihinto ng yaya nito sa pagwawala. Nakahiga ito sa sahig at malakas na sinisipa ang pinto. "Daddy! I want my daddy! I want my daddy!" Paulit-ulit na sinisigaw na Ricky. Namumula na rin ito sa sobrang pag-iyak. "Ricky, baby, stop crying. Daddy's here na. Come here, my boy. Come to daddy." Wika na Reggie sa kabinuhat ang anak na nakahiga na sa harapan ng pinto. "Daddy!" Muling sigaw na Ricky sa kaniyakap na maigpit ang ama. Naglabasa naman sa kanilang mga kwarto ang mga magulang ni Mirasol at si Eric. Dahil siguro sa malakas na iyak ni Ricky. "Ano bang nangyayari? Bakit umiiyak ang apo ko?" Nag-aalalang tanong ni Jane sa yaya ng bata. Ma'am, hinahanap po kasi ni Ricky ang daddy niya. Akala siguro niya umalis na." Nakayukong paliwanag ng yaya nito. "Ay, akala ko kung napaano ng apo ko. Hala, sige na. Bumalik na muna kayo matulog dahil napakaaga pa." Muling sabi ni Jane. "Sige na, ako na bahala kay Ricky." Wika naman na Reggie sa yaya ni Ricky kaya nagpaalam na itong pumasok sa nursery room. "Dad, Nay, ipapasok ko na po si Ricky." Paalam na Reggie sa mag-asawa. "Sige na iho, at kami matutulog na muna." Sagot naman ni Jaime. Tumango lang si Reggie kay Eric na nakatayo sa may pinto ng kwarto nito. Tango din ang isinagot ng binata sa kanya. "Daddy, I dreamed of a monster." Sumbong ni Ricky sa ama. "It's just a dream, baby. Monsters aren't real." Pagpapayapa ni Reggie sa kanyang anak. Ipinahiga na rin niya ito sa kama at niyakap ng mahigpit. Nang lumabas si Mirasol sa banyo ay nakita niyang nakahiga na at magkayakap ang kanyang mag-ama. Napangiti pa nga siya sa napakagandang tanawin na kanyang nakikita. Nakangiti siyang lumapit sa kama at agad na humiga sa likod ni Reggie. Saka nito niyakap ang asawa. Isiniksik din niya ang kanyang mukha sa leeg ni Reggie. Saka ipinikit ang mata. Naramdaman pa ni Mirasol ang kamay ng asawa na humaplos sa kanyang mukha. Bumaling din sa kamay ni Reggie. Saka siya ipinaunan sa braso nito at hinalikan sa labi. Masaya naman si Reggie dahil ngayon ay yakap niya na ang kanyang mag-ina. Parehong nasa tabi niya ang mag-ina niya at mahimbing na natutulog. Muling tumulo ang luha ni Reggie dahil sa sayang nararamdaman niya. Ito na yata ang pinakamasayang sandali na nangyari sa kanyang buhay. Hindi niya akalain na meron na siyang pamilya. Pamilyang kanyang pinangarap magmula ng pakasalan niya si Mirasol. Tanghali na nagising ang mag-anak. Masayang-masaya naman si Ricky dahil kasama na niya ang daddy niya. Agad na naligo si Mirasol at nagbihis. Ngayon sila dadalaw sa magulang ni Reggie. Ang tagal pa niyang naghanap ng damit na may susuot na hindi makikita ang mga kiss marks sa kanyang leeg at dibdib. Isang white turtleneck, rib knit tank top ang napili niya. Sleeveless din ito kaya hindi mainit sa katawan. Tanarnuhan na lang niya iyon ng high-waisted black jeans. Saka naglagay ng light makeup. Saktong matatapos na siya na pumasok sa loob ng dressing room si Reggie. Nakatapos lang ito ng tuwali at tumutulo pa ang tubig mula sa kanyang buhok. Napaka-sexy nitong tingnan sa ayos niya, kaya hindi mapigilan ni Mirasol na hindi titigan ng asawa. "Are you done scanning my body, wife?" Nakangising wika ni Reggie sa asawa. Inirapan naman siya ni Mirasol saka muling humarap sa salamin upang maglagay ng lip tint. "Oh, bakit ka tumalikod? Ayaw mo na bang makita ang katawan ko?" "Don't worry, love. Sayong-sayo lang ito at wala kang ibang kahati dito." Pagpapatuloy pa ni Reggie. Natutuwa kasi siya sa pamumula ng mukha ni Mirasol. Kahit hindi magsalita ang kanyang asawa, ay alam niyang nahihiya ito sa kanya. "Siguraduhin mo lang, Mr. Altamirano, na akin lang yan. Dahil oras na malaman kong may kahati ako, ay sisiguraduhin kong hindi mo na ako makikita. Kami na, Ricky." Galit na sagot ni Mirasol. Kahit biro lang na sabihin na may kahati siya kay Reggie, ay talaga nagiinit ang kanyang ulo. "Relax, Miss Altamirano, dahil wala kang kahati sa katawan ko. Lalo na dito." Sagot ni Reggie sabay hawak sa kamay ni Mirasol. Saka dinala sa kanyang body. Nalalaki naman ang mga mata ni Mirasol dahil sa kanyang nahawakan. "Bastos!
Sigaw niya. Tawa naman ng tawa si Reggie dahil sa kalukuhan nito. Ilang beses pa siyang hinampas ni Mirasol ngunit tinayaan lang niya ito hanggang saulihin na niya ang mga kamay ng asawa saka inilagay sa kanyang batok. I love you, Mrs. Altamirano. Nakangiting wika ni Reggie sa asawa. Napangiti naman si Mirasol dahil sa sinabi ni Reggie. I love you too, Mr. Reggie Altamirano. Nakangiting sagot ni Mirasol sa asawa. Alas 11 na ng umaga, nakaalis na ang mag-anak. Isang bulletproof car ang sinakyan ni Mirasol dahil hindi pumayag ang ama at ina niya na ang kotse ni Reggie ang gamitin nila. Mas safe daw sila sa bulletproof car, lalo't kasama nila si Ricky. 3 silang nakaupo sa likod ng kotse. May driver at isang bodyguard silang kasama. Nakasunod din ang 2 pang kotse na sakay ang ibang mga bodyguards ng mag-ina. Para silang mga royalties kung pabantayan ng kanyang ama. Natatakot kasi ito na muli na namang manganib ang buhay ni Mirasol. Safe naman silang nakarating sa mansyon ng mga magulang ni Reggie. Bumaba muna si Reggie upang pagbuksan ng gate sa guard. Nang makapasok ang kotse, ay agad na nagsilabasan ng mga bodyguard ni Mirasol at Ricky at nagbantay sa paligid. Agad naman na inalalayan ni Reggie ang kanyang mag-ina na makababa ng kotse. Binuhat niya si Ricky saka inakbayan si Mirasol saka sila pumasok sa loob ng bahay. Agad naman silang sinalubong ni Amanda. Galang ito ng kusina dahil binabantayan ang nagluluto ng kanilang pananghalian. Excited siyang dumating si Reggie at ang asawa nito. Masaya si Amanda dahil muling nakita ng kanyang anak ang nawawala nitong asawa. Nakausap niya si Reggie kaninang umaga at sinabi sa kanya ni Reggie ang pagkakabalikan nila ni Mirasol. Natuwa naman siya dahil masaya na ulit ang kanyang anak. Nagpaalam din si Reggie sa kanya na dadalaw sila ng kanyang asawa ngayon kaya naman agad siya nagpahanda ng masarap na ulam para sa manugang. Nagulat din siya sa sinabi ni Reggie na isang Del Rio si Mirasol kaya naman kinakabahan siya ngayon. Napakalaki ng kasalanan niya kay Mirasol noon. Tinawag niya pa itong hampas lupa ngunit ngayon ay malalaman niya na isa palang prinsesa ng mga Del Rio, si Mirasol. Reggie, iho. Natigilan si Amanda sa paglalakad dahil sa kanyang nakita. May buhat na bata si Reggie. Habang akbay niya ang asawa nito. Ricky, say hello to Lola Amanda. Narinig niyang wika na Reggie sa bata. Saka nito ibinaba ang batang lalaki na buhat niya. Nang umarap sa kanya ang bata ay ganoon na lamang ang panginginig ni Amanda dahil sa sobrang pagkabigla. Bigla ding tumulo ang luha ni Amanda dahil para niyang nakita si Reggie noong bata pa ito. Ganitong-ganito ang mukha ng kanyang anak noong maliit pa siya. Hello po Lola. My name is Ricky Altamirano and I am 4 years old. Pagpapakilala ng bata sa kanya saka ito lumapit sa kanya. Agad na lumuhod si Amanda sa harapan ng bata at agad itong niyakap ng mahigpit. Apo ko! Umiiyak na niyakap ni Amanda ang kanyang apo. Saka puno ng pananabik at pagmamahal na hinalikan nito ang bata. Pati si Reggie at Mirasol ay napaluhan na rin dahil sa nakikita nilang eksena. Nang mahimasimasan si Amanda ay muli niyang hinarap ang anak at manugang. Mirasol, patawarin mo sana ako sa lahat ng ginawa ko sa iyo noon. At ganoon din sa lahat ng mga masasakit na nasabi ko sa iyo. I'm really sorry. Sana'y mapatawad mo ako. Labis ko nung pinagsasisihan ng lahat. Paghingi ng tawad ni Amanda sa manugang, nakaluhod pa rin ito habang yakap ang apo. Agad naman nakumala si Mirasol sa pagkakayakap nila ni Reggie sa kanilapitan sa Amanda. Tinulungan niya itong tumayo sa kaniyakap ang ginang. Wala na po sa akin iyon, Mommy. Sagot ni Mirasol, kaya lalong naiyak si Amanda dahil agad siyang pinatawad ni Mirasol. Salamat, Iha. Salamat. Wika niya sabay yakap kay Mirasol na tanugunan naman ito. Mommy, si Daddy, gising na ba siya? Tanong ni Reggie sa ina. Oo, gising na. Nanonood ng TV sa kwarto. Tayo na sa loob at siguradong matutuwa ang daddy niyo. Kung makikita niya itong apo namin. Nakangiting wika ni Amanda sa kabinuhat si Ricky. Inakbayan naman ni Reggie ang asawa. Saka agad silang naglakad patungo sa kwarto ng kanyang ama. Dad! Pagtawag ni Reggie sa ama habang kinakatok ang pinto. Reggie anak, pasok ka. Narinig niyang sagot ng kanyang ama kaya agad na binuksan ni Reggie ang pinto ng kwarto.
Daddy, may regalo ko sa'yo. Nakangiting wika ni Reggie sa ama. Nakaupo ito sa kama at nanonood ng TV. Daddy, ipakikilala ko sa iyo ang aking asawa, si Mirasol Del Rio. Bumalik na po ang asawa ko, Dad. Wika ni Reggie sa ama. Mariing tinitikan ni Roberto ang kasama ni Reggie, saka ngumiti. Ikaw palang asawa ng anak ko, Iha. Bakit hindi ka nagpakilala sa akin noong una tayo nagkita sa company? Malumanay na tanong ni Roberto kay Mirasol. Pasensya na po. Hindi pa po kasi kami nagkakausap noon ni Reggie. Kaya nahiya po ako magpakilala sa inyo. Sagot ni Mirasol sa ama ni Reggie. Ako nga ang dapat na mahiya sa iyo, Iha. Dahil hindi agad kita tinanggap noon. Hindi ko alam na isang Del Rio pala ang napangasawa ng anak ko. Napilit kong tinatanggihan. Patawarin mo ako, Iha, kung masyado ako nabulag noon. Pinagsisisihan ko na masyado ako nagpadala sa mga kasinungalingan ng aking kaibigan at ang anak nito. Dahil doon kaya bumagsak din ang company ko dahil hinayaan ko silang gumalaw sa loob ng malaya. Naluluhang wika ni Mr. Altamirano. Kalimutan na po natin ang nakaraan, Dad. Magsimula po tayong muli. Hindi pa po huli ang lahat. Sagot naman ni Mirasol sa ama ni Reggie. Roberto, may isa pang gustong magpakilala sa'yo. Masayang wika ni Amanda sa asawa nito, saka ibinaba si Ricky sa tabi ng asawa. Apo, say hello to your lolo. Utos ni Amanda sa apo at agad naman na sumunod ito sa kanya. Hello, lolo. My name is Ricky Altamirano and I am 4 years old. Bibong pagpapakilala ni Ricky sa kanyang lolo. Umakyat din sa kama ang bata at kinuha ang kamay ng kanyang lolo, saka ito nagmano. Robert, may apo na tayo. Totoong apo at kamukhang-kamukha ng anak natin noong bata siya. Naiiyak na wika ni Amanda sa asawa. Totoo ba ito? Hindi makapaniwalang tanong ni Robert kay Amanda habang hinahaplos ang ulo ni Ricky. Oo, Robert. Totoong narinig at nakikita mo. Si Ricky ang totoong apo natin. May apo na tayo. Hindi mapigilan ni Amanda ang pag-iyak dahil sa labis na saya. Apo ko, come to lolo, apo. Nakangiting tinawag ni Robert si Ricky, saka nito niyakap ang bata at hinalikan. Masayang pinagmasdan ni Reggie ang kanyang mga magulang habang masayang nakikipag-usap sa kanyang anak. Magkayakap din silang mag-asawa na nakangiti habang pinapanood ang kanilang anak na masayang nakikipag-usap sa lolo at lola nito. Masayang kumain ng tanghalian ng pamilya Altamirano. Nagkakaroon na ulit sila ng bagong pag-asa upang muling bumangon. Masaya si Robert dahil muling nabuo ang kanyang pamilya. Muli silang nagkasundo ng kanyang nag-iisang anak at ngayon ay meron pa siyang Ricky na dumating. Daddy, I'm so sleepy na po. Sabi ni Ricky habang humihikab. Nakaupo siya sa kandungan ni Reggie. Nasa sala sila ngayon at nag-uusap kasama ang kanyang mga magulang. Sige na, umakyat na kayo sa kwarto mo. Malinis na iyon dahil ipinalinis ko kaagad kanina nang malaman kong dadalaw kayo dito ni Mirasol. Wika ni Amanda sa kanyang anak. Okay, Mom, Dad, aakyat na muna kami para makapagpahinga mag-ina ko. Paalam ni Reggie sa magulang saka tumayo habang buhat pa rin ito si Ricky. Agad na pumasok ang mag-anak sa dating kwarto ni Reggie. Pinahiga naman ni Reggie si Ricky sa kanyang kama sa kanilagyan ng kumot. Nilagyan din ito ng una na magkabilang gilid ng bata upang hindi ito mahulog kaagad kapag nagising. Ibinaba din niya ang mga blinds ng bintana kaya dumilim na ang paligid ng kwarto. Umupo naman si Mirasol sa tabi ni Ricky sa kahinaplos ang ulo ng kanyang anak. Narinig din ito ang biglang paglock ng pinto kaya napabaling ang tingin niya kay Reggie. Inilak pala nito ang pinto sa kanakangiting lumapit sa kanya ang kanyang asawa. What? Maang natanong ni Mirasol sa kanyang asawa na umabot na yata hanggang tenga ang laki ng pagkakangiti nito. Tulog ng anak natin, love. Kaya malaya na tayong gumawa ng kapatid na Ricky. Pilyong sagot nito kay Mirasol. Pinalo naman siya ni Mirasol dahil sa kahalayan ng isip ng kanyang asawa. Ngunit hindi nagpapigil si Reggie at agad na pinahiga si Mirasol at siniil ng maalab na halik ang kanyang asawa. Ano ba? Baka magising si Ricky? Pabulong na saway ni Mirasol kay Reggie. Sandali lang, love. Bibilisan lang natin. Sagot sa kanya na Reggie saka muli siyang hinalikan sa labi upang hindi na siya makapag-ingay. Kahit anong tulak ang gawin ni Mirasol kay Reggie ay hindi man lang natinag ang kanyang asawa.
Lalo pa nitong pinagbuti ang ginagawa nitong paghalik sa labi niya. Dahilan upang mag-init na rin siya at tumugon na rin sa halik ni Reggie. Matapos ang isang mainit na tagpo sa pagitan nila Mirasol at Reggie ay kaagad din naman silang nakatulog ng may ngiti sa kanilang mga labi. Nagising silang mag-asawa dahil bigla na lang silang sinakyan na Ricky nang magising ito. Kaya agad na pinakawalan na Reggie ang asawa na kanina iyakap niya upang makaurong si Mirasol pagitna at magkaroon ng space sa gitna para sa kanilang anak. Agad naman na humiga sa gitna nila si Ricky. Masaya ito dahil namulatan niya ang mga magulang sa kanyang tabi. "Daddy, Mommy, can we go out for dinner please?" Paglalambing ni Ricky sa magulang. Napaka-cute din ito dahil nag-puppy eyes pa talaga ang bata. "Sure baby, lalabas tayo mamaya for dinner." Nakangiting sagot ni Reggie sa anak. Niyakap din niya ito at hinalikan. "Yay! Daddy, I want to eat steak." Hiling ni Ricky sa ama nito habang masayang nakangiti. "Steak again?" Wika naman ni Mirasol na nakangiwi. Hindi talaga siya mahilig sa karne kaya parang natatakot siya na pakainin ng steak si Ricky. "Mana ka talaga sa daddy mo, mahilig sa karne." Wika pa niya. Tumawa naman si Reggie dahil sa sinabi ni Mirasol. "Masarap kaya ang karne love, lalo na yung fresh, hindi ako magsasawa." Pilyong sagot ni Reggie sa asawa. Bigla namang nagmulat ng mata si Mirasol dahil sa sinabi ni Reggie. Iba kasi ang dating nito sa kanya. Kaya nagtatakan tumingin siya sa mata ng asawa niya at nakita niya nga ito na ilalabas pa ang dila. Saka ipinaikot sa kanyang labi. Todo irap naman si Mirasol kay Reggie dahil nauunawaan na nito ang ibig sabihin ng kanyang asawa. Ngunit makulit talaga ang kanyang asawa na puno ng kahalayan ng utak. "Parang gusto ko ulit kumain ng steak na free." Hindi na naituloy ni Reggie ang sasabihin dahil mabilis na tinakpan ni Mirasol ang bibig nito sa pamamagitan ng kanyang kamay. Tawa naman ng tawa si Reggie dahil sa kanyang kalokohan. Masayang masaya talaga siya ngayon dahil kapiling na niya ang kanyang mag-ina. Nag-shower muna si Mirasol bago muling nagbihis. Nalalagkit kasi siya kaya naligo na lang siya. Magalang na nagpaalam ang mag-asawa sa mga magulang ni Reggie. Ayaw pa nga sana silang payagan na umalis ng mga ito ngunit kailangan nilang umuwi sa mansyon ng mga Del Rio upang mapag-usapan nila ang mga gagawin nila bukas sa Altamirano Enterprises. Nangako din ang magulang na Reggie na darating sila para sa turnover na gagawin ni Eric upang si Reggie ulit ang maupo bilang CEO ng company. "Next week na lang po kami matutulog dito, Mommy, para makasama niyo si Ricky na mas matagal." Wika ni Mirasol kay Amanda. "Sige, aasahan ko yan ha." Sagot naman ni Amanda sa kamuling niyakap si Mirasol. "Thank you, Iha." Pasasalamat pa nito. Dumaan muna si Reggie sa kanyang restaurant bago umuwi sa mansyon ng mga Del Rio. Ngayon ay kilala na ang kanyang restaurant sa buong Pilipinas. Lahat na din ng panig ng bansa ay meron na rin siyang branch doon. Ito ang mga pinagkaabalahan niya noon upang hindi niya maalala ang pagkawala ng kanyang asawa. Sa negosyo siya tumutok at nagpayaman kaya ngayon ay matagumpay na siya sa larangan ng pagnanegosyo. Dito na din sila kumain ng hapunan na mag-anak. Masaya naman ang lahat ng staff na Reggie dahil muli na rin nilang nakita ang boss nila na nakangiti. Dati ay lagi itong nakakunot ang noo at laging sumisigaw. Lagi din silang natatakot sa kanya dahil baka tanggalin sila sa kanilang mga trabaho kapag nagkamali sila sa kanilang ginagawa. Maganang kumain si Mirasol dahil mga paborito niya ang ipinahanda ng kanyang asawa. Nagpaluto ito ng chop suey at spicy garlic prawn. Meron din siyang ipinahihaw na malaking isda na isa sa gustong-gustong kainin ni Mirasol. Pati si Ricky ay sarap na sarap din sa pagkain dahil sa beef steak na kinakain nito. Hindi talaga maipagkakailang anak niya si Ricky. Dahil maliban sa nakuha nito ang kanyang muka, ay katulad din niya ito na mahilig sa steak. Siya naman ay masayang pinagsisilbihan ng kanyang mag-ina. Kung hindi siya susubuan ni Mirasol, ay hindi na niya maalalang kumain. Kilig na kilig naman ang mga waitress dahil sa kuswitan nilang mag-anak. Ang ganda-ganda pala ng asawa ni Sir. Kaya pala hindi siya naganap ng iba noon at hinintay talaga niya na magbalik ang asawa niya. Wika ni May sa kasamahan nito. Oo nga, bagay na bagay sila. Pati ang anak nila ang gwapo-gwapo din. Kinikilig naman ang sagot ni Arlene. Hoy, kayong dalawa na Marites, magtrabaho na kayo at baka mahuli kayo na Sir. Pagalitan na naman kayo. Lagi na lang kayo nagtsitsismisa na dalawa. Pairap naman na pagpuna sa kanila ni June na kasamahan din nila.
Bago sila umuwi ay umakyat muna sila sa dating bahay nilang mag-asawa. Kumuha ng ilang gamit si Reggie upang dalhin sa bahay nila Mirasol. Nagtaka naman si Mirasol dahil walang ipinagbago ang loob ng kanilang dating bahay. Ang buong building ay nagbago na dahil naging 5 palapag na ito. Ang restaurant sa ibaba ay napakaganda na rin at pang world class na ang concept nito. Lahat ng gamit ay moderno pero ang dating bahay nila ay nanatili sa kanyang ayos. Alam mo bang hindi ko pinabago itong bahay natin dahil ayoko mawala din pati ang alaala mo dito. Kapag nandito ako sa bahay parang kasama pa rin kita, love. Dito lang ako napapanatag kapag sobrang stress ko na sa trabaho. Dahil lahat ng sulok ng bahay natin ay nagpapaalala sa akin, sa ating dalawa. Wika na Reggie habang niyakap ang asawa mula sa likod nito. Parang nag-init naman ang gilid ng mata ni Mirasol dahil sa narinig. Talagang naawa siya sa kanyang asawa dahil naiwan itong mag-isa at hindi nito alam kung ano nangyari sa kanya noon. Kung hindi ako na-aksidente noon, siguro hindi tayo nagkalayo. Pero hindi din sana kami nagkasama-sama ng pamilya ko. Malungkot na sagot ni Mirasol. Huwag mo na isipin iyon, love. Tapos na iyon. Magsimula tayong muli. Magpapakasal ulit tayo sa simbahan at magiging saksi na natin ang ating mga pamilya at kaibigan. Hindi na kagaya noon na lihim lang tayo nagpakasal. Wika na Reggie habang niyakap na mahigpit si Mirasol. Pumihit din paharap si Mirasol sa kanya saka nito inilagay ang kanyang mga kamay sa batok na Reggie at hinalikan sa labi ang asawa. Anong balita sa pinasusubaybayan ko sa inyo? Tanong ko sa akin tauhan na kararating pa lamang mula sa ilang araw na pagsubaybay nito sa mga kilos ng aking mga kalaban. Boss, mukhang may hirapan tayo lumapit sa kanila. Napakarami nilang bodyguard, boss. Sagot sa akin ng aking tauhan. Pero kung gusto mo, boss, meron akong alam na grupo na makakatulong sa atin. Mahal nga lang silang maningil at kailangan may kalahating pauna bago sila kumilos. Sabi pa nito sa akin. Sige, dalhin mo ako sa taon sinasabi mo at kakausapin ko siya. Kailangan ko ng kumilos bago pa nila matuklasan ang ugnayan ko sa pagkawala ng pera ng Altamirano Enterprises. Hindi ako makapapayag na basta nilang makulong. Bago nila ako ipakulong, ay sisiguraduhin ko munang akin na ang lahat ng pera at kumpanya ng mga Altamirano. Wika ko sa aking tauhan at tumango naman ito bago nagsalita. Sige boss, bukas ng umaga idadalhin kita sa kinaroroonan ni Daniel. Sagot nito sa akin bago nagpaalam. Magpakasaya ka na ngayon, Robert Altamirano, dahil malapit nang mapa sa akin ang lahat ng pag-aari mo. Mukhang mas malaki din na makukuha ko kaysa sa inaasahan, dahil pati pera ng mga Del Rio ay malapit na rin mapa sa akin. Pagkatapos ko makuha mga pera nila, magpapakalayo-layo na kami ng anak ko. Doon na kami mamumuhay sa lugar na walang makakakilala sa amin. Madaling araw pa lang ay paalis na kami patungo sa lugar ng taong kailangan ko. Kailangan daw na maaga ang pagpunta doon upang maabutan pa namin si Daniel. Sa San Lumang Gusales sa Cavite kami tumigil. Liblib na ang lugar at malayo na sa mga kabahayan. Agad naman akong pinagbuksan ng aking tauhan upang makababa sa aking kotse. Agad din kami lumapit sa mga gwardya na nakabantay sa pasukan ng Lumang Gusali. Hinihintay kami na Daniel. Kagabi pa niya alam ang pagdating namin. Narinig kong wika ng aking tauhan sa 2 gwardya. Anong pangalan mo? Tanong ng isa sa aking tauhan. Alan. Sagot nito at saka palang binuksan ng sara-sarang gate. Boss, pasok na tayo. Pagtawag sa akin ng aking tauhan, naglakad pa kami sa maruming daan papasok sa loob ng Lumang Gusali. Ngunit namangha din ako pagpasok namin sa loob dahil napakaganda pala ng loob nito. Hindi mo akalain na maayos ang loob ng gusali. Dahil kung pagbabasehan ang mukha nito sa labas, ay isa na itong bulok at abandonadong gusali na kahit anong oras ay pwede na itong gumuho. Magandang umaga, Daniel. Kasama ko ang boss ko dahil may ipapatrabaho daw siya sa iyo. Bungad ng aking tauhan sa lalaki na katalikod. Dahan-dahan naman na humarap sa amin ng lalaki at nakita ko ang matapang na itsura nito. Alam ba ng boss mo kung gaano kalaki ang hinihingi kong bayad? Kapalit ng aking trabaho? Mariing tanong nito sa aking tauhan. Napakalaki din ang boss nito at talagang kahit sino ay kakabahan sa paraan nito ng pagsasalita. Magkano bang gusto mo? Tanong ko sa lalaki. Ngunit tinawanan lang ako nito. Depende sa ipapatrabaho mo. Ang halaga na sinisingil ko. Kung mahirap ang trabaho at kailangan ng maraming armas, ay mas malaki. Sagot nito sa kahumit-hit ng tabako nitong malaki sa kaibinuga sa akin. May gusto sana akong ipadukot na tao, ngunit napapaligiran ng maraming bodyguards.
Kaya ako lumapit sa'yo dahil alam kong ikaw lang makakagawa ng trabahong ito. Walang paligoy-ligoy kong sagot. Tumawa naman ang lalaki saka ako itinuro nito gamit ang kamay niyang may nakaipit na matabang tabako. 20 milyon. Ibigay mo sa akin ang lahat ng detalye at pagkakakilanlan ng taong ipadudukot mo. At bago matapos ang linggong ito, ay makukuha na namin ang taong gusto mo ipakuha. Maliit lang ang 20 million na hinihingi ko dahil marami din akong tauhan na hahatian sa halagang iyon. Paano kapag nalagasan pa ako ng tao? Panibagong kawalan iyon sa akin. Wika nito sa kamuling hinit-hit at buga ang kanyang tabako. Deal. Ngunit hindi sila pinapapasok ng mga guard. Pinagbantaan din sila na tatawag sila ng mga pulis kapag nagpumilit silang pumasok. Sir, nasa labas po si Mr. Leo Gonzalez at ang anak niya. Nagpupumilit silang pumasok dito sa loob. Sinaktan pa ni Miss Gonzalez ang isa sa mga guard sa labas. Sumbong na isang empleyado kay Reggie. Biglang natigil ang kanina ay masayang pag-uusap ng mga board members and stockholder ng kumpanya. Agad naman na tumayo si Reggie sa kanyang upuan. Ganon din si Eric at Mirasol. Mabilis silang lumabas ng conference room at agad na tinungo ang elevator at mabilis naman na humabol sa kanila sina Helen at Amanda. Ganon din ang dalawa pang board members ng kumpanya. Nang bumukas ang elevator sa first floor ay agad na lumabas sina Reggie at Eric habang hawak ang kamay ng kanilang mga mahal. Sumunod naman si Amanda at ang dalawang board member ng company na kaibigan din ng mga Altamirano. Leo, ang kapal din naman ng mukha niyong mag-ama na magpakita pa dito sa company. Bakit? Naghihirap na ba kayo mag-ama? Naubos na ba ninyo lahat ang mga perang ninakaw niyo sa kumpanyang ito? Mapang-uyam na wika ni Amanda sa mag-ama. Talagang kumukulo ang dugo ni Amanda sa mag-ama dahil sa ginawa nilang panloloko sa kanilang mag-asawa. Amanda, baka nakakalimutan mong isa pa rin akong stockholder ng company. Kaya may karapatan akong pumasok sa loob ng building na ito at makinig sa bawat meeting na gaganapin dito. Malakas din ang sagot ni Leo kay Amanda. Bakit kayo nagbi-meeting na wala ang daddy ko? Siguro meron kayong binabalak na masama para sulutin ang posisyon ng daddy ko. Kaya hindi nyo ipinapaalam sa kanyang meeting nyo. Pasigaw naman na tanong ni Charmaine. Huwag mo sisigawan ng mami ko. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, ano? Pagkatapos ng lahat ng mga panlolokong ginawa mo sa magulang ko, may lakas na loob ka pa na magpakita dito? Umalis na kayo mag-ama dito. Kung ayaw nyo, ipatapon ko kayong dalawa sa kalsada. Galit na wika na Reggie sa babae. Ano bang karapatan mo upang gawin iyan sa amin ng anak ko? Tandaan mo, Reggie, matagal ka nang walang posisyon dito sa company. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Galit na dinuro ni Leo si Reggie. Mr. Gonzalez, wala kang karapatan na pagsalitaan ng ganyan ng CEO at major stockholder ng kumpanyang ito. Hanggat hindi natatapos ang investigation laban sa'yo, Mr. Gonzalez, ay hindi ka rin makakatungtong sa companyang ito. Wika naman na isang board member. Paano si Reggie na ang CEO ng company? Hindi ba't matagal na siya nag-resign noon pa? Nagtatakang tanong ni Charmaine sa board member. Dahil sina Mr. Reggie Altamirano at ang aking kapatid na si Mrs. Mirasol Del Rio Altamirano na ang nakabili ng 65% shares na ibinenta ng ibang shareholders noon. Kaya si Mr. Reggie Altamirano na ang bagong CEO ng company. Nakangising wika ni Eric kay Leo. Natahimik naman ang mag-ama dahil sa nalaman nila. Parang napipi sila sa pagkapahiya. Kung wala na kayong sasabihin ay makakaalis na kayo at huwag na magpapakita pa dito. Wika ni Reggie at inakbayan din ang kanyang asawa. Magbabayad kayo lahat! Hindi ako papayag na maging talunan at ikaw na babae malandi ka. May araw ka rin! Nagagalaitin pagbabanta ni Charmaine kay Mirasol habang nakaturo ang hintuturo nito kay Mirasol. Mabilis naman na hinablot ni Mirasol ang daliri ni Charmaine sa kaagad na pinilipit ito. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Una sa lahat ay wala akong inaagaw sa'yo dahil akong minahal at pinakasalan ni Reggie. At ikaw, isa ka lamang ambisyosa na hahabol-habol sa asawa ko. Mariing wika ni Mirasol sa kabinitawan ang daliri ni Charmaine sa kabinigyan nito ng isang malakas na sampal sa muka. Napasigaw naman si Charmaine dahil sa sakit ng pagkakasampal sa kanya ni Mirasol. Pagbabayaran mong ginawa mong ito sa akin! Sigaw pa ni Charmaine bago tumakbong palayo sa harapan ni Mirasol. Hindi pa tayo tapos, Altamirano. Dahil mas mahal akong maningil. Humanda kayo lahat dahil babalikan ko kayo. Pagbabanta naman ni Leo kay Reggie.
Masamang tingin din ang ipinagkaloob nito kay Reggie at Amanda bago tuluyang tumalikod. Agad naman na kinausap ni Eric ang mga bodyguard nila. Kailangan niyang pasundan ng mag-ama dahil ibang kutob niya sa inaasal ng mag-ama. Magsibalik na kayo sa trabaho. Wika ni Reggie sa mga empleyado na naglabasan kanina. Agad naman silang sumunod sa kanya at muling hinarap ang mga trabaho nila. Ayos ka lang ba, love? Tanong niya sa asawa. Niyakap din niya ito at tinalikan sa labi. Ano ba? Ang dami nakatingin sa atin, nakakahiya. Pagsaway ni Mirasol sa kanyang asawa habang nanlalaki ang mga mata nito sa kakinurot sa tagiliran nito. May bayad ang kurot na yun, love. Bulong na Reggie sa asawa na may pilyong ngiti na nakapaskil sa labi nito. Nagpaalam na rin ang mga board members ng company. Bumalik na rin silang lahat sa kanilang mga trabaho. Si Eric at Helen ay nagpaalam na din sa kanila upang pumunta sa Del Rio Global Empire. May meeting din si Eric sa kanyang sariling company, kaya kinailangan na nilang umalis kaagad. Ipinahatid naman ni Reggie ang kanyang mga magulang sa mansyon nila. Todo bilin din silang mag-asawa na kailangan nilang mag-relax pagdating ng mga ito sa kanilang mansyon. Mahigpit pang niyakap ni Amanda si Mirasol bilang pasasalamat sa lahat ng kabutihan nito. Ngayon nauunawaan na ni Amanda kung bakit si Mirasol ang piniling mahalin ng kanyang anak dahil napakabuti ng puso ng kanyang manugang at may mababang loob. Mapagmahal ito at laging inuuna ang kapakanan ng mga mahal nito sa buhay. Kabaliktaran sa ugali ni Shermaine na minsan ay naging paborito niya. Ngunit pinagsisisihan niyang minahal niya na parang tunay na anak si Shermaine dahil isa pala itong mapagbalat kayo at mapaglinlang. Lahat ng ipinakita at ginawa nitong kabutihan ay may kapalit na panloloko. Kinagabihan, nagkaroon ng salo-salo ang buong mag-anak ng Altamirano at Del Rio sa restaurant ni Reggie, ang Rizal Bistro and Bar, bilang pasasalamat sa kanyang naging bagong posisyon sa Altamirano Enterprises.